Hi everyone! 여러분 안녕하세요. Again, welcome to my kitchen. Welcome to my YouTube channel. Today, nakikita nyo ba ang aking aura? Tadada! From Korea. Of course, gusto kong ipakita sa inyo yung aking hair. So, dahil dito, makikita ninyo kung ano yung ating lulutuin. So, ibig sabihin, dahil mix-mix siya, of course, sasabihin ko sa inyo, ang ating lulutuin today, bibimbap, yummy bibimbap. So, dahil sa bibimbap, sure na sure, masasarapan kayo at swak na swak sa inyong pega. Pega means tiyan. Oh yeah! So, let's go! Ipapakita ko na sa inyo ang ating masarap na ingredients para sa ating bibimbap. Let's try our bibimbap sa inyong bahay. Lutuin nyo na yan. What a yummy! Next, itong ating yan. With egg. Fried egg. Put a little sesame oil. Just the same here. Let's enjoy our bibimbap. What a yummy! Vegetables, so yummy. Nice. We can add our gochujang. Just the same here. Kung gusto nyo naman pong ilagay dito, walang problema. Oops! Bago po natin uumpisahan ang ating bibimbap, syempre po, shout out po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood ng aking video today. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and click the button na po para makasama kita sa journey ng aking YouTube channel. And syempre po, para ma-update kita sa lahat ng mga bagong video ating i-upload. Thank you! Tara na, umpisa na natin ang ating masarap na bibimbap. Ito po yung ating ground pork. So, kailangan sangkapan natin siya ng 1 tablespoon sesame oil. Then, maglalagay po tayo ng 1/2 tablespoon of garlic, minced garlic. And then, maglalagay po tayo ng 1 tablespoon of honeybee. Then, maglalagay po tayo ng pepper. So, maglalagay tayo ng kaunting pepper with 1 tablespoon of soy sauce. Ayan, 1 tablespoon pero 1.5 yung nabuhos. And then, mimix natin. Lalagyan natin ng kaunting betchin or MSG. Kaunti lang. So, ipaghahalo-haloin natin to. And then, set aside muna natin siya. So, ayan po. Naimix ko na siya lahat. Kung wala po tayong beef, wala naman pong problema yun. Kung gusto nyo pure vegetables, wala pong problema. Kung ano yung meron kayo sa bahay. So, ito, pampasarap din kasi kung may pork siya. Yung iba kasi, hindi ground pork ang ginagamit. Yung pork talaga ini-slice. Pero ako, ground pork na lang po ang ating, ground beef po ang ating ginamit. So, set aside muna natin ito. Next, itong ating carrots. Ang ganda ng kulay. Siyempre, babalatan natin siya. So, ayan. Ang carrots po, dahil marami siyang nutritious, and then, nakakaganda po siya sa bibimbap. Yung color niya. Yung spinach, yung sikumchi, tapos itong carrots. So, pag kinonbine mo, ang ganda niyang tingnan. Siyempre, kailangan slice po natin yung ating carrots. Lahat po ng ito, i-slice natin siya.
Okay, malapit na po siyang matapos. Next, ganito naman po yung ating gagawin. So, ayan po ang ating carrots. Siyempre, yung pakunti-kunti natin siyang slice. So, ganito po siya. Dapat ganito po siya. Ayan. Carrots. So, ayan po, okay na yung ating carrots. Ang ganda po ng kulay ng ating carrots. Ito pong ating ehobak. Zucchini ang tawag yata dito. So, ito po, huhugasan muna natin bago natin siya i-slice. So, ayan po, kita nyo naman, nahugasan na natin siya. Parang sa carrots lang din naman. So, ito po, pwede siyang ganito yung pagka-slice. Pwede po siyang dalawang klase. Pwede pong ganito. Pero mas okay dahil mas ano yung bibimbap. So, ang gagawin po natin is ganito yung pagka-slice. Parang sa carrots. Same natin siya. Ayan po. So, ayan. Gaya ng sinabi ko, slice natin siya. So, ayan po ang ating zucchini or ehobak kung tawagin dito sa Korea. So, ayan po. Mamaya, igigisa natin yan. Kasama yung carrots. Next, itong ating radish. Kukuha lang tayo ng kaunti dito. So, ayan po. Hinati ko na siya at hinugasan. Siyempre, tatanggalin na naman natin yung skin ng ating radish. So, ayan po. Slice na natin ang ating radish. So, ayan, para hindi tayo mahirapan, ganito munang gagawin natin. Gagawa lang tayo ng sengche dito. Madali lang naman po yung mga ilalagay nating ingredients. Madalian lang po siya. Dahil kapag pinaghalo-halo natin yung ating mga gulay, napakasarap po niya. Maglalagay lang tayo ng isang itlog. Finish. So, katulad din ng carrots. Ganito po yung ating radish. So, lahat po ito, then itatabi muna natin siya. Ayan po ang ating radish. So, maglalagay tayo ng sugar. So, ayan, sasangkapan na natin. Dahil hindi natin lulutuin, maglalagay tayo ng 1 tablespoon na sugar. And then, yung ating vinegar. Salt muna. 1 teaspoon salt. And then yung ating pepper flakes. So, ayan, madalian lang po tayo. Kaya, maglalagay na tayo ng 3 tablespoon. And then, yung ating vinegar. So, maglalagay tayo ng 2 tablespoon vinegar. And then, minced garlic. So, paghalo-haluin natin ito. So, ganito po. Titikman naman po natin siya kung matabang, kung gusto nyo ng mas matamis, gusto nyo maasim-asim. So, nasa inyo po yun. Dagdagan ninyo, kaya kailangan titikman natin siya.
Maglalagay din tayo ng kaunting MSG. Ayan, nilagay ko na lang dito. Kaunti lang, huwag kayo maglalagay ng sobra na betchin. Dahil masarap na po siya. So ngayon titikman natin siya. Wow, so yummy. So ayan po sa akin, saktong-sakto na to. Maglalagay pala tayo ng patis. So ayan, syempre yung patis hindi mawawala yan. Maglalagay mga 2 tablespoon. Oh yeah. Kailangan tansyado nyo na yung inyong mga nilalagay. So ganun lang siya. And then maglalagay tayo ng kaunting sesame seeds. Kung gusto nyo maglagay ng green onion leaves, so nasa inyo para mas masarap. So ayan, yung ating singche. Napakasimpleng singche lang. Dahil ilalagay lang siya sa bibimbap, pwede na po ito. So ayan po ang ating singche. Titikman muna natin siya. Singche good. Singche yummy. Singche yummy. Singche good. Next, ito po yung ating kung namul dito sa Korea. So, huhugasan natin siya and then lutuin natin. Ayan po, huhugasan po natin ang ating kung namul. So, ayan po. Yung ating kung namul, ayan, yung mga ganito, itatapon natin yan. So, kailangan, chinecheck natin yung ating kung namul. Yung sira, ayan, kailangan, may tatanggalin tayo. So, ayan po, okay na yung ating kung namul. So, ayan po yung ating kung namul. Ngayon, maglalagay po tayo ng tubig sa gitna. Konti lang. And then, para natin siyang in-steam. Cover lang natin siya. So, hayaan lang natin siya ng ilang minutes. So, ayan po. So, ayan po ang ating kung namul. Tapos na siya. So, babanlawan natin ng malamig na tubig yan. So, ayan po ang ating kung namul. Sa atin, anong tawag dito? Oo nga pala, yung beans sprout sa atin is tauge. Nakalimutan ko pa tuloy. So, ayan, kailangan banlawan ng malamig na tubig. And then, i-drain natin yan. Tsaka natin lalagyan ng sangkap. Okay na yan. Ayan, dito ko siya. Ay, natapon. Oh my God. Yes. So, ayan po ang ating kung namul. So, ayan, i-drain natin yan. So, ayan, maglalagay tayo ng isang kutsarang patis. Naglagay din ako ng kaunting salt kanina. So, syempre, imimix na naman natin yan. So, ayan po. Kailangan imix natin yung ating masarap na kung namul. Then, maglalagay tayo ng kaunting sesame oil dito. Tikman muna natin siya. Kung maalat, oh. Matabang. Lagyan natin kaunting sesame oil. Maglalagay pa tayo ng kaunting patis. Basta, gaya ng sinabi ko, titikman ninyo ang inyong gulay. Kung alam nyo matabang, kung gusto nyo maglagay ng another salt. So, ayan po. Tapos na po ang ating kung namul. Vegetable oil. Konti lang.
So, ipapfried lang naman natin ang ating chararan, carrots. Napansin nyo guys, ba't ang dami kong niluluto? Siyempre, 5 po kami sa isang bahay. So, ganito lang po ang ating carrots. And then, maglalagay lang tayo ng kaunting salt. So, hindi po kayo mapipressure sa pagluto ng bibimbap. Kung ano lang yung meron na vegetables niyo sa bahay at pinagsama-sama yan, you can say bibimbap. Bibimbap means halo-halo po yung gulay. Maglalagay tayo ng kaunting salt, iodized salt. So, ganun lang po. And then, kapag okay na yung ating carrots, tapos na. Kahit hindi tayo maglalagay ng bechin. Salt lang po siya, okay na siya. So, ayan po, alam natin na luto na yung ating carrots. Pwede na natin patay ng ating gas mains. Next, yung isang gulay naman ang ating lulutuin. So, ayan, ilalagay natin ang ating carrots sa isang bowl. Tatabi muna natin siya. So, ayan po. Next, yung ating namang ehobak. Same, maglalagay tayo ng kaunting oil. Then, ganun lang din. Salt lang ilalagay natin. Hindi natin kailangan maglagay ng maraming may bechin, may ganito, ganyan. So, no need. Dahil kapag nilagay natin yung sa bibimbap, yung lasa niya, lahat ng gulay masarap. Ayan po, katulad ng carrots, ipa-fried lang natin siya. Then, maglalagay tayo ng kaunting salt. Hindi naman po masarap kung masyado siyang matabang. So, only salt lang ang ating ilalagay. So, ayan po, malapit na pong maluto ang ating ehobak. Zucchini. So, ayan po, pwede na ang ating ehobak. So, yummy. Patay na natin ang ating gas range. Okay, ibubuhos na natin ang ating ehobak. So, ayan po. Tapos na ang ating ehobak. Next, yung ating beef. Yung ating na-marinade na beef. So, ayan. Ito po yung beef na minarinade natin kanina. Kumpleto na po yung kanyang sangkap. Meron na siyang soy sauce, sugar, garlic. So, lulutuin lang natin siya. Kapag niluto natin yung beef, tingnan nyo po, may tubig siyang lalabas. So, kailangan mawala yan. So, ayan po, nakita nyo naman. Diba? So, ikukuk pa natin siya. Hayaan lang muna natin siya. So, ayan, konting luto pa. Hintayin lang natin mawala yung tubig niya.
And then, okay na yung ating beef. Ayan po ang ating ground beef. So, okay na siya. So, ita-transfer na natin yung ating beef. Mamaya, ilalagay natin yan sa ating masarap na bibimbap. What a yummy beef, ground beef. Ayan po ang ating radish. Next, yung ating kung namul. Next, yung ating ehobak. Of course, yung pinaka-colorful din na ating carrots. So yummy and beautiful. Of course, yung ating ground beef na ginisa. And then, idagdag natin yung niluto natin kagabi, yung spinach. Oh, pinakita ko na sa inyo yan kung paano ko siya niluto. Si Kumchi Namul. Malapit nang maluto ang ating rice. Waiting 1 minute only. Finish. Our rice done. Okay, syempre hindi kompleto ang ating bibimbap kung walang itlog or egg. So, magpa-fry tayo ng egg. Kailangan yung egg natin, sisiguraduhin natin maganda yung pagkaluto niya. I mean, hindi natin kailangan yung over toast. Tatlo ang lulutuin natin. Dahil tatlong klaseng bibimbap ang ipapakita ko sa inyo. So, ayan, kailangan mahina lang yung apoy. Maglalagay tayo ng kaunting salt. Yan, kaunti lang naman. What a yummy fried egg! Yan guys, after na siyang maluto dahil yung kanyang dilaw is sariwa siya, ang gagawin natin, i-cover lang, patayin natin ng apoy, and then cover lang. Ganyan po yung ginagawa ko. Tip po yan para sa inyo. Oh yeah. Ito yung ating yummy rice. What a yummy! Sa rice pa lang. Wow. So, tingnan nyo po ang ating napakasarap na rice. So, kailangan yung rice natin ganito. Itinuturo po ng mga Koreans, after po pala natin nagluto ng fried rice, after natin magluto ng rice sa ating rice cooker, kailangan pala ganito yung gawin natin, paghalu-haluin natin siya. So, isang tip na naman po yan, para hindi po siya titigas. Kailangan lahat gagalawin mo siya. And then cover lang natin siya ulit. Para mamaya same pa rin siya. Hindi katulad kapag naka-stay lang tapos titigas yung ating rice. So what a yummy rice. Ayan po mga ka-kitchen, dahil natapos na nating lutuin ang mga ating vegetables, lahat nating ipe-prepare. Ngayon, kailangan po natin ito. So, dito po sa Korea, kapag kakain po tayo ng bibimbap sa restaurant, possible na nakalagay siya dito. Dito, iinitin natin siya. Hindi katulad sa iba na ganito po siya. Yan, stainless. Tapos, yung iba naman sa ganito. So, marami pong lagayan yung ating bibimbap. Pero, mas the best po ito dahil dito iinitin natin yung ating bibimbap. So tara na guys, ipapakita ko na sa inyo ang ating masarap na bibimbap. Ayan, so wala siyang laman, mamaya makakaroon ng laman ito. Let's go! So ayan po ang ating uunahin. Maglalagay po tayo ng sesame oil para hindi po didikit yung rice. Next, yung ating rice. So, depende sa inyo kung gusto nyong marami ng rice. Pwede nyong dagdagan. Next, ilalagay natin yung ating kung namul. So, maglalagay tayo dito sa side.
Pakunti-kunti lang ilalagay muna natin. Next, yung ating sikumchi. Yung spinach na diluto ko. Next, yung ating masarap na radish. So, itatabi natin siya dito. Siyempre, yung ating ehobak. So, ayan. Maglalagay tayo dito sa tabi niya. Para maganda yung kulay niya. So, ganito ang ginawa ko. Next, yung ating masarap na carrots. Next, syempre yung ating yummy beef. Parang hindi masarap yan, may beef. Oh, yeah. So, like this. So, ayan po ang ating yummy tulsot bibimbap ang tawag yan. So, ilalagay naman natin yung ating egg. What a beautiful egg. Oh, diba? And then, maglalagay ulit tayo ng kaunting sesame oil. O, diba? Ayan, ang sarap. Next, ilalagay natin ang ating gochujang. So, hinaluan ko siya ng tubig. What a yummy bibimbap. And then, maglalagay na po tayo ng gochujang. Ganyan po siya. Our bibimbap. So yummy. Enjoy our bibimbap today. Vegetables, bibimbap. We can add our gochujang. Just the same here. Kung gusto nyo naman pong ilagay dito, walang problema. Okay, tasting time for our bibimbap. Kamukha ng ating hair, halo-halo siya. So, ito po. So, ito ang ating yummy bibimbap. So, ngayon, paghahalo-haloin natin siya. Ito po ang itsura ng ating bibimbap. Kung gusto nyo po maglagay ng kimchi, slice natin siya, and then yung ibang gulay katulad ng sangchu, mas masarap. So today, ito lang po ang ating bibimbap. Chararan! Ito na po yung ating pinakahihintay. So, yung ating yummy bibimbap. Siyempre, kailangan titikman natin siya. So yummy! Alam niyo po ba, kapag kumain kayo ng bibimbap, makakalimutan niyo talaga yung diet kasi napakasustansya po ng mga gulay. So yummy. So isa pa. Ang sarap. So guys, magluto na kayo ng bibimbap. Kung ano yung gulay na meron kayo sa bahay, lutuin nyo. Or yung iba na fresh na gulay, kahit hindi siya lulutuin. So, ihalo nyo lang sa inyong bibimbap, sa inyong rice. Dapat may gochujang para masarap. Ayan po mga ka-kitchen, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po nag-enjoy kayo at syempre sana may natutunan kayo sa ating video today. So sana po wag po kayong magsawa at abangan po ninyo ang next na video aking i-upload. Kaya tara na guys, lutuin nyo na ang inyong bibimbap. Thank you. God bless you all.